Okay, so paano tayo magkakaroon ng account sa Wix? So, ang kailangan natin, desktop or laptop, dahil hindi natin pwedeng gamitin ang ating cellphone dahil ang cellphone ay may maliit na screen. So, kahit anong web browser, search lang natin ang wix.com. At pagka-search natin, click lang natin itong wix.com Wix, create your website. And then click start now para makagawa tayo ng account. So meron tayong apat na choices kung paano tayo gagawa ng account. So una is through our Facebook account. Kaya natin gamitin ang ating Facebook account para makagawa tayo ng account sa Wix. Second, through our Gmail, kung meron tayong Gmail. And third is Apple account. At pang-apat, ay pwede tayong gumawa ng account directly sa wix.com. So click lang natin itong sign up. And then ilagay natin yung email. Kung meron tayong email aside from Gmail na meron tayo. So i-fill out lang natin ito. Click natin yung sign up. So mahalaga na lahat ng account na nililink natin sa Wix, lahat ay active. Dahil dito magsisend ng email ang Wix kung meron silang promo, kung meron silang maintenance or any announcement na meron sila, and also kung ano yung activities na ginagawa ng mga visitors mo sa yung website ay mini-message ka nila. Kaya mahalaga na mga account na nililink natin ay active lahat. Okay, so ito yung mga design na pwede nating gamitin para makapag-start tayo sa paggawa ng website. So these are the templates na provided ng Wix. Okay, ang mga template na yan naka-design specifically kung anong klaseng website yung gagawin natin. So pwede tayong mamili dito. Ito yung mga specific na design. Depende sa type ng website. Pero kung gusto natin na mag-start tayo from scratch or gusto natin na mas maging malaya tayo sa pagdi-design ng ating website, maging yung mga anong elements, yung mga ilalagay natin, click lang natin itong blank templates. Pero pagdating sa blank templates, meron pa rin silang binibigay na layout kung saan magiging guide natin kung medyo nahihirapan tayo sa pagle-layout sa pagdi-design ng page ng ating website. Pero sa video na ito, kiklik natin, pipiliin natin yung start from scratch. Okay, so proceed tayo sa layout ng page ng isang website. Okay, ang isang website can be single page or it can be multiple pages. Okay, so ang standard layout ng isang page ay mayroong header, mayroong body, at mayroong footer. Common na nakikitang element sa header, una ay yung title ng website, also the logo, merong mga logo, and also the menu. Okay, I'll give example ng isang website na mayroong header. For example, the zendesk.com. So this is the header of the zendesk.com. So meron siyang title and also the different menu at yung mga different pages na nakalista sa menu. And there's also a button na maglilink sa ibang page. Okay, so ito yung common na nakikita sa isang header. Okay, kung ano yung ilalagay nating element sa header, yan ay mag-i-exist sa lahat ng page na gagawin natin. For example, basta merong header. zendesk.com. Okay, for example, narito tayo ngayon sa page ng media. Okay, narito nakikita natin ang title, nakikita rin natin ang menu, nakikita rin natin itong button na get started. Okay,
try nating lumipat ng ibang page ng site na ito. Punta tayo sa retail. Okay. So, pagdating sa retail, although nagbago siya ng color, maging ng design, pero narito pa rin yung title, narito pa rin yung menu, narito pa rin yung get started na button. Ibig sabihin, kung ano yung nakalagay sa header, sa lahat ng page ay nag-i-exist yun. Balik tayo dito sa ating canvas. So, ang nakalagay na element sa header natin, paano natin malalaman na yung element ay nakalagay sa header? Okay, may nakalagay dyan na attached to header. Ito kasi attached to body. Okay, lumabas yung attached to header. So, automatic yan. Once na mag-add tayo ng isang page, sample page 1. Okay, so makikita natin na nasa page 1, naroon pa rin yung element na header na nakasulat. Pagdating sa home, naroon ulit yung header na word. So, ibig sabihin, lahat ng element na ilalagay natin sa header mag-i-exist sa lahat ng page. Next is the footer. So, footer, same as the header. Kung ano yung element na ilalagay natin sa footer, ay mag-i-exist yan sa footer ng lahat ng page na idadagdag natin sa ating website. Okay, so common elements na makikita sa ating footer, ito yung summary ng kabuuan ng website. Nakalista lahat ng mga page na pwedeng mapuntahan ng visitor at maging yung subscription and even the links to their different accounts, also the terms of use or terms and conditions, privacy policy, cookie policy, and also the copyright ng website na ito. So yun yung common na nakikita sa footer ng isang website. So again, lahat ng element na makikita sa footer ay mag-i-exist sa lahat ng footer sa lahat ng page na gagawin natin. Okay, third is the body. Okay, sa body, so dito na tayo maglalagay ng main content ng ating site. So kung ano yung ilalagay natin sa body, for example, itong word na ito, itong element na text, ang nakalagay na word ay body. At itong body na ito ay nakalagay sa page na home. Pero pagpunta natin sa page 1, nawala na yung word na body. So ibig sabihin, sa body, kung ano yung ilalagay natin na specific na element, dun lang siya mag-exist sa page na iyon. Okay? Unless, meron ditong settings kung saan itong element na ito pwede nating i-show sa lahat ng page. So, i-right click lang natin and then i-on natin itong show on all pages. So, pag kinlik natin yung show on all pages, makikita natin na pagdating sa page 1, naroon din yung element na body na word. Okay, so kung ang gagawin nating website ay multiple pages website, na sa bawat page ay may mga specific content tayong ilalagay. So, kailangan nating matutunan na magdagdag ng page sa ating site. So, ano ang gagawin natin? So, sa may left ng canvas, click lang natin itong menus and pages. Pagka-click, makikita natin narito yung mga listahan ng mga page na meron na tayo sa ating site. So, kung gusto natin magdagdag ng page, click lang natin itong add page button. Pagka-click, okay, so pwede natin siyang lagyan ng name, page 4, and then click done. Okay, pansinin na yung page 4 na nilagay natin or ginawa ay nakalagay na siya sa ating menu. So automatic yan na kapag naglagay tayo ng panibagong page, lalabas siya sa listahan sa menu. Okay. So, paano kung gusto natin na yung dinagdag nating page ay hindi makikita sa menu, hindi makikita sa listahan. So, pwede natin yung gawin. Click lang natin ng settings and then
Pagdating sa page info, pwede natin tong i-turn on, yung hide from menu. Okay, pansinin natin. Tinurn on natin ng hide from menu. Okay. Nawala na ang page 4 sa listahan. Although hindi siya nawala sa ating website, pero nawala siya sa listahan. Pero pwede pa rin siyang ma-access unless meron tayong element na maglilink sa ating page 4. So, click ulit natin itong manage pages and menus and pages. Okay, so ibalik natin sa list. I-turn off lang natin ito. Okay, bumalik na yung page 4 sa list ng menu. Also, pwede rin natin iset kahit anong page. Pwede natin itong iset as homepage. Pag sinet natin ng isang page as homepage, once na binuksan ng visitor yung website mo, ito yung unang page na bubungad sa kanila. So, kung ano yung page na sinet mo sa homepage, ito yung first page na kanilang makikita. So, sinet natin yung page 4 as our homepage. And then, proceed tayo sa layout. Okay. Napag-aralan natin na ang standard layout ng isang site ay mayroong header at mayroong footer at mayroong body. So kung gusto natin na walang header at footer, click lang natin itong no header and footer. Okay, pansinin natin na wala ang header at footer ng page 4. So, manage page, settings, okay. Click lang ulit natin back to standard. So, bakit natin pipiliin ang no header and footer? Kung gusto natin na yung website natin, hindi sa lahat ng page makikita ang menu o hindi sa lahat ng page makikita ang title. So, iset mo lang yung page na yon na ang layout niya ay no header at footer. Okay, automatic mawawala yung mga element na nakalagay sa header at footer kasi nawala na yung header at footer mismo. Okay, so punta tayo ngayon sa permissions. So, sa permissions, sino ang pwedeng maka-access sa page? So, hindi sa mismong website, kundi sa page, specific page. For example, this page 4. For example, sa home, ito yung pambungad. Ito yung homepage mo. Set natin to as homepage. Okay, set as homepage. Siyempre, dahil ito ang first page na bubungad sa mga visitors, gusto natin na kahit sino pwedeng ma-access. Kaya isiset natin to as everyone. Sa everyone. Pero kung for example, sa page, pagdating ng page 1, ito yung page ng mga admin. So, hindi pwedeng ma-access ng lahat at hindi rin pwedeng ma-access ng mga members. So, click natin yung password holder. So, pagdating sa password holders, pwede tayong maglalagay tayo ng password. For example, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ito yung password para ma-access yung page 1. So, ang makaka-access lang yan, yung mga may alam ng password. For example, isend mo yung password sa lahat ng admin. Lahat ng admin makaka-access ng page 1 dahil alam nila yung password. So, for example naman sa page 2. Pagdating sa page 2, gusto mo na hindi lahat makaka-access, kundi lahat ng magre-register sa website mo lang. So yung mga magre-register as members, sila lang yung pwedeng maka-access ng page 2. Click lang natin itong members only. So pagdating sa members only, meron pa rin tayong 2 choices kung anong klaseng member ba yung pwedeng mag-access. Lahat ba ng member or selected na members lang? For example, yan, admin. O kaya paying customers. Yung mga nagbayad ng page na yon. For example, may mahalagang laman yung page na yon na kailangan bayaran para maka-access sila. Kailangan nila magbayad. So, sa mga nagbayad, pwede nila itong ma-access. So, i-click lang natin itong only selected members or paying customers. So, magsiset lang tayo ng add new role. Okay, once na na-click na natin yung add new role, pupunta tayo dito sa dashboard at click natin itong add new.
pagka-click natin sa add new, pwede tayo mag-add ng bagong role. For example, VIP special. VIP na special pa. Okay, VIP special. Click natin ng role color, dark blue. Pwede lagyan ng description. Okay, ano ba yung description ng role na yon? And then click save role. Okay, pagdating sa click save role, okay, so pwede tayong mag-add ng members. Kung sino ba yung mga member na magkakaroon ng ganitong role sa ating website. So for example, we have 500 members at 10 doon yung dapat na may role na VIP special. Hanapin lang natin yung kanilang email. Pwede namang i-search natin. And then click natin, select, and then click add. Okay, pagdating sa click add, automatic yung member na yon meron na siyang role na VIP special. So, hindi pa nila ma-access yung page unless i-apply natin. So, balik tayo doon sa permissions and then click lang natin itong icon na pencil or and then select natin yung VIP special. Okay, VIP special. So, makikita natin dito sa may admins, color gray siya. Sabihin, hindi natin siya pwedeng i-deselect o tanggalin kasi dahil ang admin ang may-ari ng website, so dapat meron siyang access sa lahat ng site, lahat ng page ng kanyang website. Okay, so click na itong VIP special and then click apply. So, yung VIP special, meron ng access sa page 2. So, hindi lahat ng members, kundi yung mga member lang na merong role ng VIP special ang makaka-access sa page 2. Okay, punta tayo ngayon sa SEO or Search Engine Optimization. So, ito yung magiging view or name kapag sinearch sa Google or any browser ang ating website. So, pansinin natin tayo ngayon ay nasa page na home. So, ito ngayon yung title ng page na ito. Home and my site. So, pag sinearch na natin yan, okay, ito ngayon yung labas niya. Ito yung makikita doon sa tab ng website mo, Home, My Site. So, pwede naman natin yung palitan. For example, Home, A. Yan. And then enter. And then click natin, publish. Kasi kailangan lahat ng ini-edit natin, after nating i-edit, palitan, i-publish natin. So, reload lang natin yung page. Okay, pansinin natin na nagbago yun yung pangalan ng tab. So, Home, A na. Okay. So, pwede natin yung palitan. And then, punta tayo ngayon sa social share. Pagdating sa social share, once na yung URL ng yung website ay shinare sa social media, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, may mga thumbnail na lalabas doon na magre-represent ng iyong website. So, gusto natin na makita ng mga visitors. So, ang mga pwede nating ilagay na image sa social share ay logo, title ng website mo, or any major or main picture ng iyong website. Okay, so pagdating sa advanced SEO, ito na yung sa mga marunong mag-code. Okay, so next, how to add folders and ano yung use ng folders sa ating site. Okay, for example, meron tayong 7 pages. We have home page, we have page para sa section, the Rizal, Bonifacio, and Mabini. Meron din tayong page para sa mga events, Sports Fest, Family Day, and Foundation Week. Pansinin na lahat ng page na ito ay automatic malalagay sa menu. Pero dahil 7 ang pages, hindi lahat makikita agad-agad.
kasi hindi kasya. Pero kapag pinreview natin, pansinin na may lumabas na more. At sa more doon lahat siniksik yung listahan ng mga pages na hindi nasama dito sa menu na agad nating nakikita. Okay, so para mas maganda at mas ma-organize natin ng maayos, mag-a-add tayo ng folder. Okay, so click lang natin tong add folder. And then, sa ilalim ng folder, doon natin sa ilalim ng folder, andun yung mga pages na same naman sila ng category. So, ang ilalagay natin sa page, yung or name ng page, is yung category ng mga ng mga pages. For example, the Rizal, Bonifacio, and Mabini. Lahat yan ay section. Okay, so ilalagay natin siya sa iisang folder lang. For example, grade 1 section. Okay. Grade 1 sections. And then click done. After natin i-click yung done, okay, so puntahan natin yung Rizal na page. Click natin dito sa may icon na ito at click natin itong sub page para yung Rizal na page ay mapaloob doon sa folder na grade 1 sections. Ganun din yung Bonifacio, pati na ang Mabini dahil pare-pareho lang naman silang section ng grade 1. Okay. So, pansinin natin pagdating sa preview. Okay, lumabas yung grade 1 sections at nasa ilalim na niya yung Rizal, Bonifacio at Mabini. So, mas na-organize natin ng maayos yung mga pages. Okay, how about the other pages? Okay, so since the Sports Fest, Family Day, and Foundation Week ay meron naman silang same category, click natin ang add folder and then type natin, for example, school events. Okay, and then click done. And then yung Sports Fest, i-under natin sa school events, maging yung Family Day and also the Foundation Week. Okay, so meron na tayong 3 main page. The home, at ito naman ay folder, school events, and grade 1 section. So yung tatlong item na yan, makikita natin sa preview, tatlo na lang sila. Pero sa under ng school events, Sports Fest, Foundation Week, Family Day, under naman ng grade 1 sections, Rizal, Bonifacio at Mabini. So, nakita natin kung paano natin na-organize ng mas maayos yung mga pages ng ating website.